Ang US mga kapatid ay pinamumunuan ng isang napakatibay na alyansang militar na NATO kung saan ang lahat ng miyembro ay mayroong kakayahang ipagtanggol ang kani-kanilang soberanya. Isa rin sa pinakakilalang kasunduan ng alyansa ay ang kanilang Article 5 na kung sino man sa kanilang miyembro ang aatakihin ng kahit sinong kalaban, sama-sama nila itong tutulungan at bibigyan ng suportang militar. Ang NATO mga kapatid ay sadyang binuo ng Amerika na may layuning tapatan ang lumalaki noong impluensya ng Soviet Union sa Europa. Kaya naman kung titignan mo sa mapa ang mga bansang miyembro nito, makikita mo na halos malapit lang at nakapalibot ito sa buong Russia. Ngayon mga kapatid, sa tumitinding tensyon na nagaganap ngayon sa West Philippine Sea o sa mga Chino ay South China Sea, maraming mga hakbang ang kasalukuyang ginagawa ng Amerika upang mapigilan ang tumitinding impluensya rito ng China. Halimbawa, noong nakaraang araw, personal na nakipagpulong ang mismong Secretary of Defense ng Amerika na si Lloyd Austin sa Australia, Japan at Pilipinas upang bumuo ng isang grupong pangrehiyon. Ang grupo na ito mga kapatid ay pribadong binansagan ng mga opisyal ng Pentagon na squad, ngunit ayon sa isang opisyal ng US, aasahan nila na papalag dito ang China at sasabihin na ang naturang pagpupulong ay isang pagtatangka na bubuo ang Amerika ng isang koalisyon na katulad ng NATO sa Pasipiko. Welcome sa Lakandula! Sa videong ito ay sama-sama nating alamin kung ano nga ba itong bagong squad na sinasabi ng Amerika na kinabibilangan ng Pilipinas, Japan at Australia. Isa nga ba itong alyansang militar na katulad sa NATO at paano naman kaya ito makakatulong o makakapigil sa patuloy na paglakas ng impluensya at puwersa ng China sa rehiyon? Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea at lumalaking alalahanin sa Taiwan, ang Pentagon sa ilalim ng pamumuno ni US Secretary of Defense Lloyd Austin ay aktibong pinalalakas ang isang regional defense strategy upang kontrahin ang dumaraming banta at ambisyon ng China sa Indo-Pacific. Ang inisyatiba na ito ay humantong sa pagbuo ng isang bagong estratehikong alyansa. Tinawag nila itong squad na binubuo ng Estados Unidos, Japan, Australia at Pilipinas. Noong nakaraang araw lang mga kapatid, nagtungo sa Hawaii si US Secretary of Defense Lloyd Austin. Nakipagpulong ito sa mga Secretary of National Defense ng Australia, Japan at Pilipinas dahil sa lumalaking alalahanin ukol sa pagiging agresibo ng militar ng China sa West Philippine Sea. Kung mapapansin mga kapatid, nagiging sunod-sunod ang mga mapanghamong kilos ng China sa Pilipinas kung saan madalas na nitong ginagawa ang mga delikadong pagharang ng kanilang mga barko at pambobomba ng tubig sa tuwing magsasagawa ang PCG ng resupply mission o maritime patrol sa West Philippine Sea. Ayon sa mga defense officials ng Amerika, ang pagpupulong na ito ng US, Japan, Australia at Pilipinas ay magpapatuloy at handa silang makipagtulungan sa ating mga military activity at paunlarin ang ating depensa katulad ng sa air at missile defense. Sinabi rin ng US na ang kanilang squad na nabuo o quadrilateral group ay isang anti-aggression coalition na naglalayong protektahan ang mga bansa sa mundo na umaasa sa mga commercial vessel na malayang makakapaglayag at walang pangambang makakatawid sa South China Sea at Taiwan Strait. Para po sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po ang mga barko ng China at mga barko ng Pilipinas ang naglalayag o dumadaan sa West Philippine Sea o South China Sea sa mga Chino. Ayon sa pagtataya ng United Nations Conference on Trade and Development, humigit kumulang 80% ng pandaigdigang kalakalan ay dinadala sa pamamagitan ng dagat at 60% sa lahat ng iyon ay dumadaan sa Asia, kung saan ang 1/3 naman ang dumadaan sa South China Sea. Ngayon mga kapatid, sa nasabing pagpupulong sa Hawaii, binanggit ng Amerika sa Japan, Australia at Pilipinas na sa tingin daw ng US ay nauunawaan naman ng nasabing mga bansa na ang pamumuhunan sa isang deterrence ay di hamak na mas mura kaysa sa pagharap sa isang digmaan na maaari namang mapigilan. Sinabi rin ito na naiintindihan nila na ang deterrence ay magiging mas malakas at mas epektibo kung sila ay makikipagtulungan sa Estados Unidos. Ngayon ang tanong mga kapatid, ano ang maiaambag ng Pilipinas sa mga bansang ito sa pagdepensa sa South China Sea? Gayong wala nga tayong kapasidad na depensahan ang ating sariling karagatan. Batid ng US, Japan at Australia na maliit lamang ang ating budget sa depensa, kung kaya't malabo na makakabili tayo sa Amerika ng mga armas na gagamitin bilang deterrent sa China. Sinali ng Amerika ang Pilipinas sa squad dahil unang-una malapit tayong kaalyado ng US. Pangalawa, tayo ang sentro ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo kung saan matatamaan ang mga interes ng Amerika, Japan at Australia kung hindi sila gagawa ng hakbang. Hindi kaila sa mga bansang ito kapatid na talagang mahina ang ating depensa, kung kaya ang kanilang gagawin ay sasamahan nila tayong harapin o pigilin ang China sa pamamagitan ng mga gagawing combined military exercise gaya nitong balikatan
at sama-samang pagpapatrolya sa South China Sea para isulong ang freedom of navigation. Aasahan na rin natin na paniguradong mapapadalas pa ang mga gagawing pagsasanay militar dito sa Pilipinas sa kabila yan ng pag-aalala ng ilan nating mga kababayan ukol sa pagdami ng mga base militar ng US sa bansa. Maliban kapatid sa binoong squad na ito ng Amerika na kinabibilangan ng US, Japan, Pilipinas at Australia, mayroon na rin silang naunang grupo na binuo na tinawag namang Quadrilateral Security Dialogue o Quad sa maikli. Ang Quad mga kapatid ay kinabibilangan ng US, Australia, Japan at India na may layuning magsagawa ng tinatawag na Exercise Malabar o magkasanib na naval exercise bilang tugon sa pagtaas ng kapangyarihang pang-ekonomiya at militar ng China. Maliban dyan, mayroon ding binoong Defense Pact o kasunduang pandepensa ang US, Australia at United Kingdom na tinawag naman nilang AUKUS. Ang AUKUS naman mga kapatid ay isang trilateral security partnership para sa Indo-Pacific region kung saan kinabibilangan ito ng pagtulong ng US at UK sa Australia na makakuha ng mga nuclear-powered submarines. Kasama rin sa kasunduang ito ang kooperasyon ng bawat miyembro sa mga advanced cyber mechanism, artificial intelligence at autonomy, quantum technologies, undersea capabilities, hypersonic at counter-hypersonic, electronic warfare, innovation at pagbahagi ng impormasyon. Ang Defense Pact na ito kapatid ay tumutuon sa tinatawag na Five Eyes Intelligence Sharing Alliance na kinabibilangan din ng New Zealand at Canada. Ibig sabihin ang militar ng mga bansang ito ay magbabahagi sa bawat isa ng mga kinakailangang intelligence ukol sa anumang kilos na gagawin ng China. Dahil sa mga grupo at partnership na ginawa ng Amerika, tulad ng inaasahan, binatikos agad ito ng gobyerno ng China. Ayon sa People's Republic of China, ang nasabing pakikipagsosyo ng Amerika sa iba't ibang bansa ay nakakapagbigay ng panganib sa kapayapaan sa rehiyon at ang ganito manong mga estilo ay isang Cold War mentality. Samantala, nakipagpulong din ang Defense Secretary ng Amerika na si Lloyd Austin kay Australian Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles kasunod ng pangako ng Australia noong nakaraang buwan na dadagdagan nila ang kanilang defense budget ng 20%. Plano din ni Lloyd Austin na makipagkita kay Japanese Minister of Defense Minoru Kihara. Malamang tatalakayin dito ng US at Japan ang pahayag noon sa Washington ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na mas patitindihin pa nila ang kanilang kooperasyong militar, kabilang ang paglikha ng isang trilateral air defense architecture kasama ang Australia at trilateral exercises kasama ang United Kingdom. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!